Well, muli ho magandang hapon mga kapatid, mga kaibigan. Ito po muli si Brother Paul dito Jose. At hindi lang ako sigurado kung meron akong pagkakamali ho sa ating live streaming kanina. Nagsimula tayo ng alas 6. And hindi ko lang alam kung nagkaroon ng epekto yung pag meron kami mga tinesting ho kanina patungkol sa live streaming. Hindi ko alam kung nagkaroon ng epekto at kung napapanood ng ating mga kapatiran. So inulit ko lang ho ngayon just to be sure. Muli ho, magandang hapon sa bawat isa. At live stream last Wednesday sapagkat hindi maganda ang aking pakiramdam. At ito ho ang pangsyam na araw na ako ho ay naka-self-quarantine sapagkat last week Wednesday ay nilagnat ako a few hours after akong namalengke. And then Tuesday nilagnat ulit. Then come Wednesday, kaya di tayo nakapag time in the Word ay bagsak, malata ang katawan, nanghihina. Pero salamat sa Panginoon sa mga prayers, salamat sa Panginoon sa mga supplements, salamat sa Panginoon sa mga payo ng mga kapatiran at ito ho ay nagiging kabutihan ng aking kalusugan. So salamat ho sa Diyos, salamat po sa bawat isa. So muli ho, pasensya na ho, tingin ko ay naka-private yung ating hong sharing kanina kaya walang nakakapanood. So nagsimula ako ng alas 6, dumadaldal ako ng almost 15 minutes na. At noon ko lang napansin na naka-share lang pala sa ilang mga specific individual yung ating live streaming. My mistake, muli ho, pasensya na po mga kapatid. At ulitin ko na lang ho yung mga sinabi ko ho kanina. Ano po? So una ho ay kagaya sinabi ko, again, salamat sa Panginoon sa mga nagpe-pray at meron na ako natitirang 5 araw ng miss ko na ho ang aking asawa, miss ko na ho ang aking anak, si Timmy. At dito ako nakaka-quarantine sa aking office and this is office slash bedroom na rin ni Brother Paul sa ngayon. And then also, pag-pray ho natin mga kapatid, Sister Jinjin sa July 1 ang kanyang chemotherapy. Pag-pray natin, makuha niya yung mga kailangang gamot. At sabi niya kanina, kausap ko siya kanina, nag-change ng protocol sapagkat nag-a-advance yung kanyang cancer, medyo lumalala. So magbabago ng gamot and because of that, ay yung mga dating available na gamot na gamit niya ay napalitan ng ilang mga gamot na hindi available na kailangan niya daw personal na bilhin. At ang nitong huli, ang sabi niya is around nasa 4,500 ang kailangan niya. At meron tayong ilang kapatirang tumulong at sa ngayon ay 2,500 na lamang daw po ang kailangan niya. So pag-pray ho natin, and if you could be a channel of blessing sa ating kapatid, I would like to highly encourage you to do so. And then also pag-pray natin si Brother Dave, sa amin hong men's online fellowship last week Saturday ay naging inopen up niya po yung kanyang kalagayan na yung kailangan niyang buttocks, yung kailangan niyang saksak sa leeg ay hindi ma-import yung gamot dahil sa kasalukuyang kalagayan. So pag-pray ho natin, ito hong gamot na ito ay makarating na at ayos ho at ikaka-comfort ng kalagayan ng ating kapatid sa Panginoon. Alam ho natin na kayang gumawa ng himala ng Diyos, alisin totally yung karamdaman at pag-pray ho natin yung mga bagay po na yan. Pag-pray din ho natin ang wisdom and carefulness una sa atin hong gobyerno sa mga nangyayari. Alam ho natin ay sa Central Visayas, sa Cebu primarily ay ang dami nagkaka-COVID ulit. Dito mismo ho sa amin, bayan ng Santa Maria, ay may bagong 5 cases. So pag-pray ho natin na hindi lumala dahil kung sakaling yan ay magtutuloy-tuloy, hindi imposible na mag-extend at extend pa yung ating GCQ and with that ay maging yung ating pagpupulong ay maaapektuhan. And if kung sakaling come the end of June ay mag-under tayo ng MGCQ, that is pwede na magpulong ng 50%, magiging marahan tayo, magiging maingat tayo, and we'll please do wait for further announcements. And lastly, sa ating announcements, we would like to congratulate and we rejoice with the Adizas family. Nakita ko yung post kanina, congratulate ko na sila at ni-repost ko sa Facebook group ng ating church. It's a baby boy. Amen. It's a baby boy. At purihin ng Panginoon sa
kagalakan na ibinigay niya sa ating mga kapatid na ito. Pag-pray natin yung kalusugan. Si Brother Justin ito nakaraan ay nagka-UTI, and then si Sister Marica ay hindi rin ganong kaganda, as I understand, yung kanyang kalusugan. So pag-pray natin silang mag-asawa, yung kanilang physical and also yung spiritual na kalusugan. But we do rejoice with you, and we praise God with you, mga kapatid. So yun ho ang ating ilang mga announcements. Muli ho, tingin ko ho ang inyong pasensya, mga kapatid, na late tayo ngayon sapagkat 15 minutes na akong dumadaldal kanina, at naalala ko ay na-private ko pala yung atin hong live streaming at hindi ko na change ulit yung setting na yon. So walang nakakapanood kundi yung misis ko lamang kanina. So muli ho, pasensya na. At tayo ho ngayon ay dumako muna sa isang panalangin bago tayo mag-dive in sa ating time in the Word. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami, nagpupuri sa iyo, sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ay isang mabuting Diyos. Ikaw ay isang tapat na Diyos. Ikaw ay isang mapagmahal na nakikita, oo, nararanasan sa araw-araw ang provision mo ng aming mga pangangailangan, mga pag-iingat mo sa aming mga kalagayan. Hindi lang sa amin, O Diyos, kundi maging sa aming mga mahal sa buhay. Sapagkat nalalaman namin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero narito, O Panginoon, kami buhay at nagtatangkilik ng mga bagay na aming na-enjoy din naman. Pero higit sa lahat, Panginoon, aming pinunan mo ng kaligtasan. Si Kristo na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay upang ang sinumang sa Kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Lord, inilalapit namin sa iyo ang kalagayan ng aming bansa. Ang pandemyang ito na patuloy na kumakalat sa aming bansa, kundi sa marami pang lugar sa mundo. Kinikilala namin na ikaw ang Diyos na soberano, na ultimong pinakamaliit na virus na ito ay nasa ilalim ng iyong soberanong kamay. Lord, amin pong hinihiling, nawa mahabag ka po, lalo na sa iyong mga anak. Kung maaari, Panginoon, ay iiwas mo kami. Ilayo mo kami sa mga bagay na ito. Nevertheless, O Diyos, kung ang kalooban mo sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan at sa ikababanal namin ay dumaan sa mga bagay na ito, Panginoon, wag nawa ang aming kalooban kung hindi ang kalooban mo ang mangyari. Panginoon, gabayan mo po ang aming gobyerno, ang aming presidente, ang IATF, ang mga namumuno sa paglaban sa sakit na ito, ang mga healthcare workers. We pray first of all for their salvation. Secondly, we pray for their wisdom, your guidance, upang kanilang matupad ang yung iniatang na gawain sa kanila na pangalagaan ang mga mamamayan. Lord, we also pray aging sa amin pong mga kapatiran na doon ang mga pangangailangan. Lord, Sister Jane sa kanyang chemo sa katapusan o sa July 1. Gandi po kay Brother Dave, ang pangangailangan na ma-import yung gamot niya. Panginoon, na ikaw po nawa ang mag-provide ng pangangailangan, hindi lamang po ng material, hindi maging lalo na ng spiritual. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya. Patuloy kaming umasa, tumiwala sa iyo. Lord, we praise you and we thank you for the blessing na binigay mo sa Adizas family. Thank you kay Brother Justin. Thank you kay Sister Marica sa kanilang kaligtasan. Ngayon, sila pinagkatiwalaan mo ng isang batang lalaki. Nasa sinapupunan ni Sister Marica. Ingatan mo po nawa ang mag-ina. Ingatan mo po ang buong pamilya. Maganda po ang health nila, Panginoon. Muli, so yun namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, maging ang aming sandaling panahon sa iyong salita. Ikaw pong magturo sa amin, ikaw pong gumabay sa amin. At lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyo lamang. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, tayo ho ay dumako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. And last time, sa ating hong time in the Word, ay tinapos ho natin yung ating serye ng basics ng how to study
the Bible. At ako'y nagagalak sa ilang mga kapatiran natin na nagsabi, oh, Brother Paul, blessing, na pag nagbabasa daw sila ngayon, ay inaalam nila yung konteksto, binabasa nila yung before and after. At salamat ho, purihin ng Panginoon, and I hope na ito ho ay talagang tumatak sa atin at may apply natin sa atin hong mga pag-aaral. Well, meron ng isang paksa na nakikita sa paligid, nababalitaan, and then also nakikita rin sa social media, and nalaman ho ito sa tinatawag na Pride Month. At sa mga hindi nakakaalam, po ano yung Pride Month na yan? Well, may kinalaman ho ito sa LGBT community, sa lesbian, gay, transgender, bisexual, queer community. Mas kilala sa ating lengguwahe na sa mga dun yung mga bakla, tomboy, at so on, o nagpapalit ng kasarian. At itong Pride Month ay actually this is a month-long could call it celebration, paghahayag, at tinakda ng US government ang buong month ng June as the LGBT Pride Month. At itong mga nakaraan ay nababalitaan ko ho ang nangyari sa Amerika sa gitna ng pandemya, ang kanilang Supreme Court, which is supposed to be a conservative Supreme Court, ruled in favor of the LGBT community na hindi ka pwedeng tanggalin gumawa sila ng batas na hindi ka pwedeng tanggalin sa trabaho because of your gender identification. At again, well, by and large, tayo on, nevertheless, ay magkakaroon ng problema na halimbawa sa isang church, kung ang isang staff ng church, isang talagang hinire ng church to do a work in the ministry of the church, biglang nagsabing siya pala ay isang bading. Hindi siya pwedeng tanggalin because of that law. So again, nakikita niyo ho na nag-aano ito sa religious freedom ng ilang mga tao. So pag-pray ho natin yan, at napakadelikado sapagkat yung mga Western ideas na yan ay mabilis ina-absorb dito ho sa ating bansa. Hindi lamang po yun, maging sa social media ay nakikita ito sa YouTube, nakikita ito ang paglalagay ng mga banderang kulay rainbow, mga pagbabago ng profile picture na may kulay ng rainbow, lahat ng ito ay pagpapahayag ng suporta sa LGBT community. And then also, nakikita rin natin na itong mga nakaraan ay may mga nababasa akong strong reactions ng ilang mga kapatiran natin. And I believe that they meant well, but they have very strong reaction against itong nausong face app. Face app, yung gender bender ng face app na yung lalaki, pinapakita ko anong malamang itsura mo kung ikaw ay babae, at kung ikaw ay babae, pinapakita ko anong malamang itsura mo kung ikaw ay lalaki. Now, I know, meron tayo ilang mga kapatirang gumawa niyaan, and alam ko, ginawa yun out of just fun, curiosity, pero merong mga nagvo-voice out ng kanilang concern na baka mamaya ay ito ay nagpapakita ng talagang merong problema sa puso. So, I'm not going as far as that. Nevertheless, nakikita ko ho na ito ho ay isang issue na pumapailan lang. So, again, dahil sa mga bagay ho na ito, ang issue about LGBT has been on my mind lately, pinag-iisipan at pinag-aaralan at nagbabasa ng ilang mga artikulo, mga libro. Isa sa mga libro na highly suggest, hindi ko pa natatapos kundi, pero sulat ho ni Kevin DeYoung, What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? A very good book, a very good resource, very readable. Nevertheless, ay gusto ko hong bigyang pansin sapagkat isa ho sa mga nakikita kong kailangang may gawin, may obligasyon na kumilos patungkol sa isyong ito ay walang iba kung hindi ang mga magulang. At habang pine-prepare ko ang lesson ho na ito, aminin ko, ang primarily na nasa isip ko ay ang mga magulang. At ang atin mong bibigyang pansin ngayong hapon o ngayong gabi sa ating time in the Word ay isang pamilyar na verse o passage in the Scripture from where we
we will look at some principles that I hope na magiging gabay, encouragement, or maybe even rebuke sa atin, lalo na sa mga magulang. And again, sa mga young people, please, mga magulang pala, huwag niyong i-tune off yung ating time in the Word ngayon, sapagkat ito ay may kinalaman din sa inyo dahil para sa mga susunod na henerasyon. So let me invite you to open your Bibles, please, sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And I think, alam niyo ho kung saan tayo magsisimula. Again, this is a familiar passage of the Bible. Deuteronomy chapter 6, simulan natin sa verse 4 at babasahin ho natin hanggang verse number 9. At ito manggagaling yung ating simple, sandali lang, but I hope would be a productive, beneficial study ngayong hapong ito. Kung nakita niyo na ho, Deuteronomy chapter 6, verse 4. Let me read it. Ito po ang sabi ng Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Muli tayong humingi ng gabay sa Panginoon. Let's pray. Panginoon Diyos, muli narito ang iyong salita. Narinig namin. At Panginoon, di ba na ikaw ang magbukas ng aming mga mata? Di ba na ikaw ang magsalita sa aming mga puso at isipan? Ay ito'y magawalang kabuluhan. Gamitin mo po ito ngayon sa amin. Huwag nawa ang boses ng tao kung hindi ang tinig mo, ang salita mo ang aming marinig. Makita namin ito na may otoridad sa aming mga buhay. At kami ay magpailalim, magpakumbaba sa iyong harapan. Turuan mo kami, O Diyos, na kailangan, Panginoon, sansalain mo kami, lalo na sa mga bagay na aming napapabayaan. Tulungan mo kami, mahabag ka po sa amin, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, binuksan ho natin ang atin hong pag-aaral sa tema o sa kadahilanan na ito ay may kinalaman sa LGBT issue. Lalo na, itong June nga ho ay tinatawag na Pride Month. At sa YouTube, kung kayo nanonood ng YouTube, di ko alam kung sa YouTube ko lang, ay ang YouTube bukas ay may pinopromote. Hindi ang YouTube, kung hindi advertisement sa YouTube, ay pinopromote ang March even though you're at home. At gagamitin mo ang isang app yata o pupunta ka sa isang website na pwede kang magmarcha at ipakita ang suporta mo sa LGBT or ine-encourage kang magladlad. Be proud that you are a part of the LGBT community. Now, muli ho, kaya ho natin ito particular ang binasa at sinabi ko ho ang magulang, ang particular na nasa isip ko nung ginagawa ko ang lesson ho na ito sapagkat nakikita ko ho na marami tayong mga kabataan, when I say dito sa konteksto mga bata sa atin hong maging sa ating iglesia ay hindi nagagabayan ng maayos patungkol sa mga bagay po na ito. Mga kapatid, mga kapwa ko magulang, nais ko ho tayong hamunin. Kung hindi kakausapin ng Kristiyanong magulang ang kanilang mga anak, sinong kakausap sa kanila patungkol sa mga issue na ito? Kung hindi magkakaroon ng bukas na usapan, kung hindi magkakaroon ng bukas na tainga upang makinig ang Kristiyanong magulang sa mga tanong at maaaring kalituhan ng kabataan, sino ang makikinig sa kanila?
baka makinig sa kanila ay na ito ng LGBT at ito ay maging delikado na sila'y mahatak patungo doon. So gusto kong hamunin ang bawat isa, hindi lamang ang mga magulang, kundi maging ang mga kabataan, lahat tayo kailangang matuto sa mga talatang ito. Who knows, one of these days, ang ating mga kabataan ay Lord willing, future parents. Maganda na ang mga katotohanan ito ay nakatanim na sa ating mga puso at isipan. So, hindi ho tayo magpapakatagal at verse by verse ang passage na ating just mention some points. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, number one, na gusto kong maunawaan natin, tumatak sa atin na ito, we must be true believers of this one true God. Kailangan ay mga tunay tayong mananampalataya ng nag-iisang tunay na Diyos na ito. Tunay ba tayong sumasampalataya sa Diyos na pinapakilala ng Biblia? Sa Diyos na nire-reveal ng Scriptures? Hindi sa Diyos na pinipinta ng kultura, hindi sa Diyos na maaaring minsang pinoporma ng ating sariling kaisipan. At may mga taong gumagawa nan. Halimbawa ay sinabi mo na ang Diyos ay paparusahan niya ang hindi mananampalataya. At merong mga taong magre-react, hindi ganyan na. Alam ko sa Diyos, mapagmahal siya. Hindi siya gagawa ng impyerno. Then they are making their own God. Because ang Diyos na nire-reveal ng Scripture, maliwanag sa salita ng Panginoon na ang mga hindi sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo niya, hahatulan niya at parurusahan niya ng walang hanggan doon sa impyerno. That reminds me, nais kong tanungin sa mga nakikinig ngayon, ikaw ba'y sumampalataya na sa Ebanghelyo? Kung hindi pa, ang naghihintay sa iyo ay parusa. At ang katanging makapagliligtas sa iyo ay si Kristo. Yung ginawa niya dun sa krus, yung pagbabayad niya ng iyong mga kasalanan. Kailangan mo yung sampalatayan na nagsabi ng Panginoon, maliligtas ka. Well, let's go back. Ang sabi ng ang punto natin ay we must be true believers of this one true God. Itong Diyos na pinapakilala ng Biblia. Itong Diyos na sinabi ng Biblia, lumalang ng langit at lupa. Itong Diyos na nag-utos na walang ibang Diyos sasambahin maliban sa Kanya. Itong isang Diyos na gagawing hulma, imahe, at wag yuyukuran yun, wag sasambahin yun, na nagsabing wag gagamitin sa walang katuturan ng kanyang pangalan, na nagsabi at nagbukod siya ng isang araw para sambahin siya, at nagsabi na ang mga bata ay kailangan galangin at sundin ng kanilang mga magulang, nagsabi ang Diyos na ito na huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, or huwag kang magsisinungaling, at huwag kang magkokovet, huwag kang magnanais ng mga bagay na hindi dapat at hindi maaaring para sa iyo. So again, kinikilala ba natin Diyos? At again, ito yung Diyos na may otoridad na mag-utos. Kinikilala ba natin itong Diyos na ito? Or baka mamaya, may nakikinig ngayon na ang Diyos ng buhay mo ay walang iba kundi ikaw. Wala akong pakialam. Kung ito ang attitude mo, wala akong pakialam sa Bible, gagawin ko yung gusto ko. Therefore, ang Diyos mo ay yung sarili mo. Are we true believers of this one true God? Do we recognize Him? Na siya ang ating Diyos. Na siya ang nagligtas sa atin. Na siya ang lumalang sa atin. At siyang may otoridad sa ibabaw natin. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. We must be true believers of this one true God. Number two, we must be in love with this one true God. We must be in love with this one true God. Verse 5, ang sabi, and thou shalt what? Love the Lord thy God with
all thy soul, with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Hindi sinabing, and thou shalt obey. Hindi sinabing, and thou shalt worship. Ang sinabi, and thou shalt love. Love. Well, bakit yan? At nung tinanong si Jesus, alam natin yun. Tinanong si Jesus, what is the greatest commandment? The greatest commandment is this. Thou shalt love the Lord thy God. Well, alam ho natin na pwede kang mag-worship. Act ng worship. Sa Matthew chapter 15, ang sabi ng salita ng Panginoon. Buksan lang natin. Matthew 15 verse 8. Matthew 15 verse 8. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Verse 8. This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. So, it is possible na gawin ng mga gawain ng samba, pero malayo ang puso. At ang tawag ng Diyos dyan ay ipokrito. It is possible to be very faithful doctrinally. It is possible to be very faithful in the church. Kagaya sa Revelation chapter 2, sa church at Ephesus. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila sa verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, that thou, because thou hast left thy first love. So maaaring ikaw ay nag-church every Sunday, but you do not love God. Maaaring nagbabasa ka ng Bible, but you do not love God. But if you love God, you will obey His commandments. If you love God, you will keep His Word and read His Word. If you love God, you will worship God. Kaya nga ho sa Biblia, ang isa sa mga pinakapatunay ng totoong Kristiyano ay mahal niya ang Diyos. At sa Bible, kapag hindi mahal ang Diyos, hindi tinuturing na Kristiyano. Hindi anak ng Diyos. We love Him because He first loved us. So muli mga kapatid, we must be in love with this God. At pinag-aralan na natin yan sa church. Sa mga magulang, karaniwan yung minamahal ng magulang, ipinapasa sa anak. Halimbawa, mahal ng magulang ang pag-awit. O pagsusumikapan ng magulang, maaaring i-enter pa siya sa voice, tutor or mga workshop. Halimbawa, mahal ng magulang ang pag-arte, o mahal ng magulang ang basketball, i-enter pa siya sa Milo basketball program, so on. Why? Because the parents love it. At gusto nilang isalin ito sa kanilang mga anak. Na kung ang tatay ay mahal ng laro ng basketball, siguro ang ibibiling damit para sa anak ay mga jersey. Ang unang laruang ireregalo sa anak ay bola. Why? Because he loves basketball. So muli mga kapatid, ang magkulang, lahat tayo magpapakilalang Kristiyano. And even yung mga kabataan na magiging future mga magulang, we must love. It's not enough that we know God. We must love God. And here's the question. Do we love God? Mahal ba natin siya? Hindi ito, yung I love her. Sabi ni Jesus, how will my commandment? God. Ba natin ang Diyos? Feeling. So muli, do we yes. Alam niyo ho, nakikita na bata kung ano ang mahal ng magulang. Mahal ng nanay nila ang Facebook. Mayroong mga bata, alam nila na mahal ng tatay nila ang kotse. Mayroong mga bata, alam nila na mahal ng magulang nila ang negosyo, ang pera. Well, mayroong mga bata, alam nila na mahal ng mga magulang nila ang isa't isa at mahal sila ng magulang nila. All that is well and good. Pero alam ba ng mga anak natin na mahal natin ang Diyos? Nakikita ba nila sa araw-araw na may pagmamahal tayo sa Diyos? Young people, let me reverse it. Ng magulang mo
na mahal mo ang Diyos. Baka mas mahal mo ang Mobile Legend kaysa sa Panginoon. Mas mahal mo ang Facebook. Mas mahal mo ang ibang bagay. Mas mahal. O muli mga kapatid, we must be loving God. At makikita nyo kung saan patungo ito maya-maya. And then pangatlo, sa susunod na verse 6. So, we must be true. Ayan, pasensya na ho, naputol, and for some reason, biglang nawalan ho ng connection yung internet at bumalik na po ngayon. So, nire-review ho natin, so we must be true believers of this one true God. Then pangalawa, we must be loving or in love with this one true God. And then pangatlo, we must be listening to this one true God. Kailangan nakikinig tayo sa Kanya. Naghihintay tayo ng bulong. Well, hindi. Verse number 7, ano pong sabi? Verse number 6, sorry. And this, what? Words which I command thee this day shall be in thine heart. So, hindi sinabi na kilalanin mo itong nag-iisang Diyos, mahalin mo itong nag-iisang Diyos, at bahala ka kung saan mo siya hanapin. No. This word, it directs us. Ang basihan natin para makilala siya, para masunod ang kalooban niya, para malaman ng mga kautusan niya ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. So we must hold that God's word is our final authority. Ang final na otoridad ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. At ganun ho dapat sa mga mananampalataya. Kapag tinignan natin sa lumang tipan, kapag may problema ang mga Hudyo, saan sila pupunta? Pupunta sila hindi sa, pag meron silang problema, pag meron silang disputes, hindi sasabihin sa kanila, well, anong nararamdaman mo? Hindi rin sasabihin, anong sinasabi ng kultura? Hindi rin tinatanong kung ano ba ang tama sa tingin mo. No, they go back into the law. They go back into the of God. At ganoon din dapat sa atin, mga kapatid. Ganoon din dapat sa pamilya natin. In the family is the Word of God. Yes, nahandun nila leader ang tatay, nilagay na Diyos, nahandyan ng nanay, at nahandun ng pero merong mas mataas kaysa sa ama ng tahanan. Merong mas mataas kung hindi ang salita ng Panginoon. Pag ang magulang ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, ay may karapatan ng bastusin ng anak. No, this word of God ay nag-uutos pa rin na honor your father and mother. So walang time na babastusin. Nevertheless, kailangan maging malinaw at gusto kong i-challenge ang mga magulang, lalo na kung ang inyong mga anak ay bata pa, itanim nyo na agad sa kanila na otoridad. Ang may pinakamalakas na boses sa pamilyang ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Now, ano magiging benefit nito? So, baka maputol ho kasi ulit. Gusto kong i-apply natin. Ano magiging benefit nito? Halimbawa lang. Gamitin ko na yung sarili kong anak. For an example. Halimbawa lang. Si Timmy. Let's say siya ay 7 or 8 years old na. Halimbawa lang mo ito. Tapos lumapit sa akin si Timmy. Nagsabi siyang, Daddy, mukhang may crush na ako sa school. Crush ka na sa school. Ang aga naman, anak. Daddy, anong pangalan niya? Daddy, ang pangalan niya ay Ricardo. Ano? Ricardo. Ano nangyari sa'yo, Timoteo? Anong gagawin? Anak?
Alam mo ba kung sino may gawa sa atin? Ang Diyos po. Anak, di ba? Ang sabi ng Diyos, kailangan mahalin natin siya. Opo. As anak, ano yung pinaka-otoridad natin? Yung nagsasabi ng tama at mali. Ang salita po ng Diyos. O tingnan natin kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. You see, mga kapatid, you will bring the child to a higher authority. At magsisimula yan habang bata sila. Ituro nyo na sa... Wag nyo isipin na magigets na lang nila. No! At hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon? Tuloy natin. Verse number... to the next generation. Verse 7. Deuteronomy 6:7. And thou shalt teach them diligently. At pag pinag-aralan niyo yung word na diligently, ang Hebrew word nito ay shaunan. Shaunan is... Ibig sabihin nung to pierce is to penetrate. Kailangan mo itong ibaon, itusok sa kanila. Kailangan mo itong i-inculcate, ibig sabihin, iukit sa kanila. Hindi ito isang bagay gusto mo lang, no? Kailangan itong ibaon sa mga bata. Ano yung kailangan ibaon? Merong isang Diyos na lumalang. Merong Diyos na kailangan mahalin. At ito ay matyagang iuukit magulang dito ho sa amin. So hindi nakakaalam, ang business ho ng family namin ay purinarya. At isa ho sa mga pasunod namin sa purinarya ay ang lapida. Yung marmol. Pwede namang ginagawa yan na ngayon ng makina, pero dito sa amin manual pa rin. And guess what? Para maukit yung marmol na yon, hindi isang palo lang. Hindi isang bagsak lang. Kailangan siguro hindi baka isang daan bago maukit ang isang letra. That picture, yun ang gusto ko hong maisip nyo, na kailangang tiyagain ng panalangin, buhusan ng panahon, ng effort, ng creativity, na ituro, ibaon sa mga bata ang pagkakilala sa isang Diyos, ang pagmamahal sa isang Diyos, at pagpapasakop sa pinal na otoridad, ang salita ng Diyos. So, anumang, hindi lang LGBT issue, anumang issue ang i-brought up nila. Anuman ang, halimbawa, diniscuss sa school, na, Mami, may diniscuss sa school, galing daw kami sa monkeys. Saan tayo babalik? So, again, you can bring them to the final authority, which is the Word of God. And the parents we must diligently teach them to our kids. Dahan-dahan, tuloy-tuloy, matyaga. Pero ang kunin ay maukit sa puso at isipan ng bata. At na pwedeng gawin ito, verse number 6 and 9, verse number 8 and 9, practical steps. Ano itong mga practical steps? Anong sabi? And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and between thine eyes. So this is a cultural thing. Sa mga Hudyo, as far as I have researched, meron silang tinatawag na frontlets. Frontlets, ito ho ay sa mga damit nila, minsan meron sila naka dito sa kanilang noo. May parang kahon palamuti, parang diamante, o basta may palamuti sila. At meron sila dito sa kamay, para bang porselas na merong andito sa kamay. At ito daw, frontlets na ito, sa kamay o sa... Ito daw ay maliliit. At dun sa maliliit na kahon na sulat sa maliit na papel, nanahan doon ang Ten Commandments. Ibig sabihin, ito ay paalala. Ibig sabihin, sa kanilang isip, sa kanilang gawa ng kanilang kamay, kapag sila'y umabot at gawin ng isang kasalanan, at nahan doon yung salita ng Panginoon, mapapaalalahanan sila.
or pag nag-iisip sila ng masama at mapapaalalahanan sila, oh, ito yung kautusan ng Panginoon. So these are, hindi ko sinasabing itatumo sa katawan mo ang 10 utos, hindi yun ang ibig sabihin. Pero ang ibig sabihin, take practical steps. Sa verse 9, anong sabi? And thou shalt write them upon the posts of thine house. Sa